buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Before You Get Angry. The presence of the Lord heals. The presence of the Lord should soothe our nerves and teach us to have peace. The presence of the Lord should teach us to be less and less angry. Anger hurts, anger destroys, and even kills the spirit. So at all costs, anger must be avoided. At sa ating paghahanap ng ating spiritual growth, sa paghahari ng Panginoon sa ating buhay, ang ating pag-aaral ngayon, pinamagitan natin, Before You Get Angry. Salamat Panginoon dahil kayo ay nasa aming puso. Kahit sa kami magpunta, kasama namin kayo. We thank you, Lord, that we can enjoy you as much as we are willing to accommodate you in our hearts. Right now, Father, we ask you to fill us with your presence that changes our emotions, with your presence that heals our bodies, with your presence that inspires and empowers. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin, hugasan niyo po kami, at na maging karapat-dapat kaming humingi ng pagpapala. May your words empower us, teach us, heal us, physically, emotionally, and spiritually. And right now we ask you, Father, to speak in a simple way. Teach us to comprehend your wisdom. Teach us your ways. We ask you to be the speaker. Lead us unto greater knowledge of you. In the name of your Son, Jesus, our healer, our inspiration, and the one who gives us peace, we pray with thanksgiving. Amen. Before you get angry, truly understand the message or the act that is supposed to make you angry. Maraming mga galit, ang pag napag-isipan, hindi naman pala dapat. Minsan meron tayong nadidinig, may nakikita tayong action ng mga kapwa, gumagalit sa atin, but what was it really? Was it really what we thought it was? Yung nga ba talagang sinabi, ang ibig sabihin yung akala natin na sinabi? Kasi merong it's not what I said, it's what you thought I said syndrome. Siyempre, ang isang taong nagsasalita, may limitasyon ng kanyang vocabulary, ng kanyang language, ng kanyang style of communicating. At yun namang nakikinig, may limitation din ng kanyang vocabulary, ng kanyang limitation sa pag-decode, pag-unawa ng sinasabi. Halimbawa, sa Pakistan, pagka sinasabi mong ganyan, yan ay yes. Sa atin, halos no na yun dahil parang iling. Sa Bangladesh, ganun. Magkaiba yung symbol. So, hindi lahat ng tao pareho ng ibinibigay na meaning sa isang word. So, pag may word na sinabi yung tao sa'yo, yung pakahulugan mo doon, yun nga ba yung ibig niyang sabihin? Mahalaga yun. Kailangan ng tao ay hindi mo na agad-agad nagre-react, that you exercise patience, and you try to study what is the person trying to say, what does that act supposed to mean? Proverbs 14:29, a patient man has great understanding, but a quick-tempered man displays folly. Sa ating pagmamadali na magalit, sa pagmamadali natin na bigyan ng nakakagalit na kahulugan ng ating naririnig o nakikita, marami tayong nadadamage, including ourselves. So you ask yourself, what did it really mean to the source, to the message giver, or to the actor? Maaaring sa iyong tingin, nagiging magaspang na siya sa iyo, pero sa kanya, pino pa pala siya. Dahil ang totoo, mas magaspang pa doon ang kanyang nakakasanayan na behavior. So it's also important to understand the context of the person that you are being tempted to get angry with. Proverbs 18:2, a fool finds no pleasure in understanding, but delights in airing his own opinions. So maaari yung tao, foolish lang. Hindi lang marunong magsalita, hindi maganda magkorte ng salita,
hindi nasanay ng pinong pagkilos, pero wala naman talagang intensyon na galitin ka. Pwede mangyari yon. O kaya, hindi ka naman talaga dapat magalit. Ang may kasalanan halimbawa that cause you displeasure is an entire company, and here you are facing a clerk who never personally committed the error that is making you angry, and here you are ranting at this clerk, and you ask yourself, why am I doing this? Ito ba talaga may kasalanan? Kasalanan ba talaga? Sinadya nga ba yun? Yung ginagawa nila sa akin. So you ask, what did it really mean to the messenger or to the channel? Kung minsan naman, ang may kasalanan, hindi yung nagpadala ng message sa'yo, yung messenger lang. Madalas yan. Sasabihin mo sa isang tao, sabihin mo kay ganon, A. Pagdating niya doon, A minus na yon. O naging A plus o naging B. Kasi yung nakikinig, nag-i-interpret ng narinig niya at i-re-interpret niya pag sinabi niya yung message, madalas iba na. So pagka rin ipinasabi lang sa inyo, hoy, alam mo, sabi ni ganito ka raw, bibigyan nyo agad ng pagdududa kung dapat kayo magalit. Kasi maaaring hindi precise yung ibinibigay na mensahe nitong messenger. Kasi nagbibigay din yan sarili niyang interpretation. Ang dalas mangyari, siguro naman nangyayari sa buhay nyo yan, meron kayong inutusan, ganitong gawin mo, iba ang nangyari kasi in-interpret niya yung utos mo eh. E pag sinabi mong, pakisabi mo nga kay ganito yung ganitong message, naiiba na. Kaya sabi ni Balagtas, bihirang balita'y magtapat, magkatotoo may marami ang dagdag. Kaya kung tayo nagagalit, dahil lang may narinig tayo, hindi naman talaga yung source ang nadidinig natin directly, hold your tongue, hold your horses, hold your anger. Proverbs 17:27, a man of knowledge uses words with restraint, and a man of understanding is even-tempered. Kumisa naman yung messenger talagang nanggagalit, nanggagatong, dinadagdagan niya ng mga kulay yung dapat sana neutral na message. So pagka may mga kaharap ka na, pinifilter mo rin. Anong intensyon niya? Gusto ba niya akong galitin? Gusto ba niyang siraan yung taong pinag-uusapan namin? Gusto ba niya na magkagalit kami nung nire-represent niya na tao? Kasi meron din mga malicious messengers. So review your interpretation, your reading of the situation or the act. Sinimangutan niya ako, sa akin ba siya galit? O talaga lang yung mukha niya ganon? O nagkagalit ba sila mag-asawa? Masama ang mood niya, nadamay tuloy yung usapan namin. Kailangan kasi ang tao nag-iisip muna, hindi agad-agad nagagalit. Kasi yung mga galit na biglaan, madalas pinagsisisihan natin yan. Proverbs 10:32, the lips of the righteous know what is fitting, but the mouth of the wicked only what is perverse. At ipagpalagay na nagalit ka, kailangan ba talaga na yung exact words that depict your anger should be used? Kailangan ba talaga na napaka-colorful and sharp ng language kung ano yung nararamdaman? O pwede bang bawasan mo ng konti yung presentation? Ecclesiastes 5:2, do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything. Pag ang tao matagal na nabababad sa salita ng Diyos, dapat natutong magtimpi. At hindi lang yung galit na galit ka, tinitimpi mo yung sarili mo na para kang sasabog, kundi hindi ka lang talaga nagpipigil kasi talaga nagbabago na yung puso mo, hindi ka na magagalitin. Marami ka nang napapalampas kasi lumalawak ang yung pangunawa. O kaya, iniisip mo na lang na saan naman pupunta kung magalit ako. Anong pwedeng mangyari kung magalit ako? Okay, nabasag na ang baso, magagalit pa ba ako? Will I make a big deal out of it? Or will I just prevent it from repeating in another way? Pagka natapos na, bakit ka pa magagalit? Nadadagdagan yung damage. Kaya mahalaga rin tayo mga kapatid, may pananagutan tayo to increase our knowledge, to increase our understanding and our wisdom. Because the more knowledgeable you are, the more informed, the more wise, or the wiser you get, the less anger can come out of you. Review your context and broaden your reading
and interpretation. Kaya kadalasan, pagka insecure ka sa buhay, pagka marami kang mga angsts, maraming mga galit sa mundo, maraming mga bitterness, ang automatic interpretation mo of everything you see and hear is negative. Hindi ka naman gustong insultuhin, iniisip mo, iniinsulto ka na, kasi insecure ka lang eh. Kasi kung secure ka, sasabihin mo naman, ba't naman niya ako insultuhin? Anong mapapala niya insultuhin ako? At sino naman siya para insultuhin ako? Pero pag sobra ka madaling ma-offend, meron kang iniingatan na siguro isang sugat ng puso na hindi pa gumagaling. Kaya mahalaga na tayo nagpapatawad, pinapagaling natin ang mga sugat ng puso natin para mas mataas yung threshold natin for pain. We don't easily get offended. Madali tayo magpatawad. We are more dignified in the way we carry ourselves. What is it about your experience that makes you easily aroused to anger? What is it about your education and training? What is it about your vocabulary? Baka masyadong limited lang ang ating kaalaman, ang interpretasyon natin agad, humihingi ng away yung ating kapwa. What is it about your fears? Are you overly afraid of rejection? Overly afraid na matabunan ng iba, matalo sa competition? That's why you're always competitive and ready to go to battle. What is it about your irrationality? Siyempre, pag may suot kang sunglasses na pink, pink ang tingin mo sa mundo. Pag brown, brown. Pag blue, blue. Ano ang suot mong lenses? Baka naman dapat hindi mo suot yan. Para maging neutral, mas maging malinaw ang pagtingin mo sa mundo. Of course, when you perceive, when you fear that you're going to be attacked all the time, you're always defensive. And sabi nila, the best defense is offense. That's why people are offensive because they're too afraid na maunahan. Sila na agad yung nananakit, sila na agad yung masusungit, sila na agad yung matataray. Kaya sabi nga nila, wala naman talagang snob. Yung talagang mga snob, mga shy lang yan. Ayaw lang nilang aminin. Yung mga palaiwas sa tao, may inferiority pala. Meron pala silang ayaw mapag-usapan, meron ayaw maungkat tungkol sa buhay nila. Kaya mas marami kang lihim, mas marami kang pinoproblema sa buhay, mas marami kang pagpapanggap at pagkukunwari, mas madali kang matakot sa tao, and therefore, mas madali kang maging offensive and defensive. Konti lang siguro yung genuinely snobbish because they really think they are above the others. Many people are simply defensive because they don't want to be put in a position where their weaknesses might show. Kaya nagiging mahirap kasama. Proverbs 15:28, the heart of the righteous weighs its answers, but the mouth of the wicked gushes evil. Pag matuwid ang tao, tinitimbang, nililimi, sinusuri, sinusukat muna ang bawat salitang bibitawan. You say, is this the right word to say? Is it the best way to say it? What will be the result of saying it? Or is it better to be silent? Kaya sabi nila, speech is silver, silence is gold. In the right moments. When you don't know what to say, when you don't know what is best to say, better be silent. After all, after 3 days, tsaka mo naisip ang tama mong sabihin, kaya mo pa namang sabihin yun eh. Pwede kang tumawag, mag-text o pumunta, siya nga pala yung sagot ko sa tanong mo 3 days ago, ito. Kesa sa sumagot ka agad, tapos heto ka ngayon, bahag mo yung buntot mo, tumihingi ka ng tawad sa nasabi mong mali pala. Mas mahirap gawin yun. So dapat hindi kumikibo agad. Yung nag-aaway, pag may sinabi sa yung nakakagalit, yung nakakaputok ng ugat sa ulo o dito sa leeg, yung sinabi, be quiet. Huwag ka munang sumagot. Kasi baka may sabihin ka na lalong mas malala. Ano mangyayari sa usapan ninyo? Remember this, kung talagang may dapat kang sabihin, na pag-isipan mong tamang sabihin yon, kahit 1 month later, pwede mo pang sabihin eh. Pero kung may mali ka nang nasabi na, paano mo pa babawin? Proverbs 16:23, a wise man's heart guides his mouth, and his lips promote instruction. Binabantayan. Kung ating re-reviewin yung mga panahon na nasaktan tayo ng ibang tao, madalas nasaktan tayo ng salita. Sinabing nakakasakit, isang sinabing maaaring hindi totoo, or totoo kaya nga nakakasakit.
Yan daw mga sugat na nililikha ng dila natin sa kapwa, mas matagal yan na gumaling kesa sa mga physical wounds. Yung na-provoke ka, nasumbatan ng isang tao na may utang na loob sa'yo dahil nagalit ka. Pag nasumbatan mo na, hindi bayad na yung utang na loob niya sa'yo. Kasi nasumbat mo na naningil ka na in a verbal way. And most of the time, don't you feel cheap after having said something you did not say, you did not have to say, but you said anyway? So parang bumababa yung pagkatao mo. Napapataas ang ating pagkatao ng mga salitang di natin binibitawan at pinipigil na pakawalan. Pero madalas napapababa tayo ng mga nasabi na natin. Bihirang-bihira na sinasabi ng tao sa panahon ng kanyang galit, yung nakakapagpataas ng image niya. Madalas nakakapagpababa. Kaya nasusukat mo yung pagkatao pag nagagalit kung ano yung sinasabi. Ngayon, nagagalit ka sa isang tao, iniisip mo, kontrabida siya, protagonist siya ng buhay mo. Diba? Understand your so-called protagonist. Understand his or her context. His limitations in expression. Maaari mo namang isipin, hindi lang siguro siya eloquent, hindi siya magaling magsalita, baka hindi maganda yung mood niya ngayon, meron din siya mga fears, meron din siya mga urgent needs, meron din siya mga confusion sa moment na ito, hindi naman siya ipinanganak at nagplano buong buhay para lang wasakin yung araw mo ngayon. Maaaring isa rin siyang biktima ng mga bagay na hindi marapat pero nangyayari sa buhay niya. Kaya hindi tayo dapat masyadong makisalamuha sa mga magagalitin. Kasi kung hindi ka pa magagalitin, baka ka mahawa. O baka ka ma-provoke. Proverbs 22:4-25, do not associate with a man given to anger, or go with a hot-tempered man, lest you learn his ways and find a snare for yourself. Pag kami mga basagulero, huwag kang sasama doon. Mga war freak, huwag kang makikibarkada doon. Yung mga hilig makipag-away, laging nalalagay sa gulo, huwag kang sasama doon dahil pwedeng-pwede kang madamay sa ganung mga pamamaraan. Proverbs 26:4-5, do not answer a fool according to his folly, or you will be like him yourself. Answer a fool according to his folly, or he will be wise in his own eyes. So don't fall into the trap of foolish people. Pagkakamangmangan, kabaliwan, kahangalan, yung system niya, huwag mong patulan. Pag naghahamon siya ng away, huwag kang makipag-away. Gusto niya ng debate, huwag kang makipag-debate. Kasi, matatrap ka niya. Yung game niya ang lalaroin mo by his rules. Then you will just be a satellite of this person. And worse, this person is a foolish one. So why should you even be a satellite of a foolish person? Kapag kami nangaaway, gusto kang awayin mo, ayoko makipag-away sa'yo. Peace lang tayo. Yung hindi ka na po-provoke, papatunayan mo ngayon. Sasabihin sa'yo nung gusto ma-insulto, magkano ka? Sabi mo, doble mo. Di ba yun? Akala mo naman, panalo ka nun. Pinatulan mo. And you are worse. Pag sabi niya, magkano ka? Sabi mo, murang-mura lang. Di ba? Yung nagagalit siya sa'yo, tapos hindi ka magagalit, that is victory. Pero hindi yung nangaasar ka lang, ha? Yung talagang, sabi mo, bakit ko ito papatulan? Ano mangyayari sa buhay ko? What's the point? Mapatay pa ako nito. Kung walang kakwenta-kwenta yung buhay nito. May kwenta yung buhay ko, may plano pa ako. Isipin niyo na may mga taong nababaril dahil lang sa parking lot. Awayan sa parking lot, awayan sa traffic, nagbabarilan. Wala ka na bang dahilan para humaba pa yung buhay mo? Isusuong mo, ipapanganib mo yung buhay mo sa walang kakwenta-kwentang bagay. Meron pa sa mga depressed neighborhoods na maglalasing at pag nalasing, lumabas lahat ang lalaki dyan. Makipagsuntukan sa akin. Ikaw naman lalabas ka dahil lalaki ka nga. May namamatol lang ganon. So kailangan mo, ay naku, I will not go down to that level. Ang totoo, kawawa naman tong taong to. Siguro marami siyang needs, marami siyang frustrations, marami siyang problema sa buhay kaya siya ganyan. Pag in-interpret mo ang isang message or isang action na nakakagalit ang iyong interpretation, ask, clarify, and test your interpretation. Sabi mo, tama ba yung reading ko?
ba't ganun ang arte nitong asawa ko? Iniinis ba niya ako? O baka masakit lang ang tiyan niya? Di ba? Bakit ganitong sinabi sa akin ng friend ko? Ba't ganito itong lalo text? Alam niyo kasi yung text walang emotion. At dali-dali mong basahin na pangit o ang dali-dali mong basahin na hindi maganda. Katulad nung isang nadinig ko na tatay, galit na galit sa mga anak dahil sumasagot lang yung mga anak ng K. By the way, some years ago, yung sagot na K, ang halaga na perang ipinapasok niyan sa mga telecom company, 17 million pesos a day. Yun lang K. Kasi ang daming sumasagot ng K. So itong tatay na to, nagrereklamo sa akin, yung mga anak ko, walang galang sa akin. Ang pinalaki ko lahat, pinag-aral ko. Sasabihin ko bang, uuwi ba kayo mamaya? Sasabihin lang, K. Yung tatay na iinsulto. Kasi ang reading niya doon, binabastos siya. Dapat kasi, opo, uuwi po ako, pero K. Sabi ko, alam mo kasi, kuya, the challenge of texting is how to shorten it. So young people feel victorious that they are able to use the least number of letters. Sa kanila yun yung game, yun yung challenge. Biruin mo, sa bata, inilagyan niya yung case. Dapat niyang pasalamat. Kita mo ang iksi ng message ko. No? Parang ang galing ko naman. Yung matanda naman, ganyan lang ba ang nade-deserve ko na sagot mula sa iyo? Yun yung sinasabi kong, it's not what I said, it's what you thought I said. So sasabihin mo sa tatay mo, tatay, that's not what I mean. That's what you thought I mean. So sasabihin mo ngayon sa mga anak, pag mga tatay nyo yung sasagutin nyo, buuin nyo naman, lagyan nyo pang po, okay po. No? I remember one time, even my own father, I was in college, and we were alone in the house, kami lang, wala yung mga help. Gumawa ako ng pagkain, umalis ako, pumasok ako agad, iniwan ko sa mesa, may takip pa, ang ganda-ganda. Sabi ko lang, your lunch. Nakasulat pa, nagalit sa akin. Niyo, your lunch mo na lang ako. Siguro gusto ng tatay ko, Your Highness, no? This is the humble recipe that I could prepare. Pagpasensyahan nyo na po. Siguro yun ang gusto niya. Kasi your lunch, ayaw pa niya nun. Ilasubot ko pa ng K. Hindi, ang hirap naman talaga nung K. No? Lalo kung tatlo na yung mga tanong mo, puro K. Alin saan sa tinanong ko? Yung 1, yung 2, o yung 3? So we should clarify ourselves. Kaya pag may nagte-text sa inyo, pinaliguan mo na ba yung aso? Isinara mo ba yung bahay? Di ba? Binunot mo ba yung plancha? Let's say, yes, aso. Yes, plancha. Lagyan mo malang ng ganun kasi pagka nagkadugtong-dugtong na, hindi niya alam kung ano yung niyeyesan mo eh. Di ba? Nararamdaman nyo ba yun? That's why you should express yourselves more clearly to avoid miscommunication. Ang dali-dali kasi pag binasa mo yung text, nakalagay, bahala ka. Diba? Hindi mo alam, bahala ka. Galit ba? Or, bahala ka. Wala kasing emosyon yung letra. Kaya nilalagyan mo ng smiley, nilalagyan mo ng mga modifiers para ma-express mo yung feeling kasi ang daling magalit. Hindi ka naman pala dapat magalit. Hindi mo lang naintindihan yung message. So you say, is my interpretation right? Halimbawa, nagsasalita ka, biglang may nag-walk out. Nagalit ka agad. Pwede mo naman sabihin in another time, you know, I noticed when I was speaking, you walked out of the hall. Tama ba yung interpretation ko na ayaw mo ko marinig? Hindi, may LBM lang ako. Di ba? Solve ang problema mo. Pero pagka binasa mo agad na pangit, hindi naman pala eh. At marami mga kapatid nag-aaway dahil doon. Kasi parang nakakahiya namang itanong pa ang liit na bagay, pero dinidibdib mo, tinatanim mo rin. Yun naman pala hindi dapat. Proverbs 18:15, the heart of the discerning acquires knowledge. The ears of the wise seek it out. So you ask to be clarified. So tama ba yung interpretation ko na ayaw mo sa niluto ko? Kasi ilang beses ko nang inalok sa'yo, tanggi ka ng tanggi. Pwede sabihin, hindi kasi allergic ako eh. Di naintindihan mo. At kung ayaw ba niya, di ayaw niya. Kung ba niluto mo, obligasyon na niyang magustuhan yun. Dapat ka ba talagang magalit? So yun ang isa mo pang dapat itanong, nakakagalit nga ba to? O hindi naman dapat nakakagalit ito. Bakit ako nagagalit? Pagka isinuri natin yung mga galit natin ng ganyan, mababawasan yung mga outbursts.
At pag nangyari yun, we'll become more pleasant, we become nicer people, we become likable, and you will like yourself more. Life will be a lot nicer. 2 Timothy 2:23, don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. So pag may taong gusto makipag-usap sa'yo pero alam mo na nasa fighting mood, you can say, let's talk, but not now. I can see that you're very upset right now. Let's talk when you're more relaxed. Huwag mong patulan. Kasi walang mangyayari. Yung biglang papasok sa kwarto mo, binabalya pa yung pinto. Alam mo, away ang hanap. Sabi mo, I like to talk with you, but please not now. Ganon. Kasi yung galit, magpalampas ka lang ng ilang seconds, wala na. Yung energy niya, wala na. Kahit galit pa, pero wala na nung lakas. Wala na nung parang halimaw na lakas. Kaya kailangan palampasin mo lang. Huwag mong sasalubungin ang isang taong galit at galit ka rin. Walang mangyayari. You can say you're upset, you're angry, probably you're reasonable, probably not, but let's talk later when you are more relaxed. It's better, lalo sa mag-asawa. Kasi pag pareho kayo nag-away, pareho kayo nagagalit, you will only hurt each other. At baka tayo naman, lalo mga Pilipino, masyado tayong personal, didibdibin natin yun, itatanim, ipagdaramdam, ipaghihinanakit. At iniipon natin yun. Kaya kuminsan, ang dali natin magalit, walang kakwenta-kwenta, yung pala marami ka ng ipon eh. So before you get angry, cool it first. Let a little time pass before you decide to be angry. Kasi pag ting, nagalit ka, actually you have made a decision. Kaya lang the decision was instantaneous. The decision was quick. So let a little time pass before you express your reaction. Nagalit ako, pero hindi mo na ako magsasalita. Hindi ko muna siya tatanungin. Hindi mo na ako magpapakita ng outward reaction. Papalampasin ko. Kahit galit pa rin ako mamaya, iba na ang energy nun. Nailigtas ka ng paghihintay mula sa isang posibleng malaking gulo. At pag galit na galit ang isang tao, huwag mong sasalubungin ang galit na sagot din. Kasi yung galit niya, pag sinalubong mo, maglalabanan. Pero pag hindi mo sinalubong yung galit niya, tutumba yun eh. Pero pagka, di ba sa wrestling, kaya pareho sila nakatayo, kasi nilalabanan ng isa, subukan mo huwag kang lumaban, tutumba kayo pareho. Huwag mong sasalubungin. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Merong magkapatid, sabi ni kapatid 1, ikaw talaga, mali ka, ganyan-ganyan, galit na galit. Sabi ni kapatid 2, pasensya ka na kasi talagang may katangahan ako eh. Tapos, ang argumento. Biruin mo, sabihin mo ba naman, tanga ako eh. Ano pang ngayon laban na? Wala na. Pagka meron, ikaw talaga ganyan-ganyan. So, tamang-tama ka talaga. Ano pang ngayon usapan? Di wala na. Pero pag sabi, hindi, tama ako, mali ka, hahaba. Ngayon, gawin nyo yan kung talagang tama siya. Pero kung sa palagay talaga maling-mali siya, dito mahimik na lang muna kayo. O pwede mo sabihin, pwedeng tama ka, pero saka na natin pag-usapan. Di ba? Para hindi mo salubungin. Huwag niyong sasalubungin. Because the energy of your opponent comes from you when you oppose the opponent. Di ba? Yung dinadaganan ka, nilalabanan mo naman, huwag kang lumaban, dinuhulog din siya. Kailangan, huwag niyong lalabanan. James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Kailan kaya natin ito ma-internalize? Kasi luma na ito eh. 2,000 taon na nga yung James 1:19, ba't marami pa rin magagalitin? Kailangan dibdibin, ipamuhay. And remember this, being angry is a decision. It's a decision. So bago ka palang humarap dito sa galit sa'yo, o bago ka palang humarap doon sa gusto mo i-confront, magde-decide ka na, I will not get angry. I will not be provoked to anger. I will keep my cool. I will relax. Proverbs 19:11, a man's wisdom gives him patience. It is to his glory
to overlook an offense. So the true victory is in being able to overlook an offense. Na-offend ka, ininsulto ka, ino-overlook mo lang, hindi mo pinapatulan, sabi sa Bible, it is to your glory. It is your victory that you are patient. So don't allow anger to be automatic. Don't allow anger to be rash and careless and irresponsible. Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. So hindi naman tayo tinatanggalan ng Bible na karapatang magalit. May mga nakakagalit naman talaga. Pero sabi, dalhin mo sa tamang paraan yung hindi ka nagkakasala. Humanap ka ng correction, humanap ka ng refund kung refund ang kailangan, humanap ka ng paliwanag or apology, but in the conduct of your anger, do not sin. Because in so doing, you also harm yourself. Therefore, it becomes foolishness. Proverbs 17:14, starting a quarrel is like breaching a dam. So drop the matter before a dispute breaks out. Hindi mo alam kung saan hahantong ang isang argumento. Nagalit ka, susugurin mo yung isang tao, hindi mo alam kung saan ang ending nun. May baril para siya, binaril ka. May baril ka rin, inunahan mo. So either ikaw yung namatay o ikaw yung makulong. Hindi mo alam kung saan pwedeng umuwi ang isang gulo, so huwag mong sisimulan. Kasi hindi lang ang energy nang gagaling sa'yo, meron din yung kabila. Kahit ayaw mo nang ituloy, pag gusto pa rin niyang ituloy, may mangyayari pa rin. So do not provoke people to anger. You don't know what they are capable of doing, or you probably might regret what you are capable of doing. Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. The more mature, the more informed, the more secure, the wiser, the less fireworks. Hindi na natin dapat ipagmalaki yung kakayahan nating sumigaw, magalit, manglait, mangduro ng kapwa. Habang tumatagal ang atin ang ipinagmamalaki, nakakapagpasensya na tayo. Nakakapagpalampas ng maraming bagay, nakakapagpatawad. Alam niyo kung bakit hindi nababasa ang mga bibe? Kasi yung feather nila, pag tinutuluan ng tubig, dumudulas lang yung tubig, palayo sa kanilang katawan, hindi papasok. Dapat ganun tayo. May salita ng iba, nakakagalit, mga provocation, dudulas lang, tatapon, hindi mo ina-absorb. Para hindi ka laging mabasa ng galit, ng hatred, ng rage. Gaano karaming tao ngayon ang nakakulong dahil sa rage? Dahil sa galit. Ilang moments lang na pinagbigyan nila yung galit nila, lifetime of regret and suffering. It's not worth it. It's not worth it. Romans 14:19, let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. When you're able to hold your tongue, when you're able to prevent a quarrel, you are a child of God and you are a successful person. What makes you angry? Ama namin, suriin niyo po ang aming puso. Turuan niyo po kami na makita yung mga pagkukulang namin ng pagpipigil sa sarili. Suriin niyo po ang aming mga dila kung masakit kami magsalita. Kung magaan ang aming kamay at nakakapanakit pa kami physically pag nagagalit. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, kung anong mga pagbaba ng pagkatao namin ang nagaganap pag nagagalit kami. Kung paano kami nakakapanakit ng iba at kung paano din namin nasisira ang aming sarili. Patatawarin niyo kami, Panginoon, sa mga panahon na nakalilimot kami, nananaig ang kaaway sa aming buhay at nagiging katawa-tawa o kaawa-awa ang itsura namin dahil hindi kami marunong mag-control lang ang sarili. Nais naming patuloy na magbago. Sa amin ang mga may kontrol na sa sarili, salamat po, Diyos. At sa mga kulang pa, nais naming manalangin. Let's bow our heads before the Lord and with eyes closed, allowing the Spirit of God to touch you. I'd like to pray for some people.
Kung magagalitin kayo, madaling mawala ng pasensya, sumabog, magsalita ng hindi maganda, manakit. I want to pray for you right now. God is here and the Lord heals. Would you stand up and we're going to pray together? Yung mga masasawing, Lord, hipuin niyo po ako, yung aking emosyon, ang aking puso, ang aking self-control. Yes, praise God for standing up. Who else would like to say, Lord, I stand up wanting your healing? We have to declare our need for God. We have to come to the Lord broken-hearted so that He can make us one again. And when our hearts are crushed because of our realization, the Lord is able to heal us. Sino pang nais magsabi, Lord, take control of my emotions. Take control of my anger. Lord, sa pagtayo ng mga kaanak mong ito, it is the victory of your Spirit that we admit to you and before this congregation that we need your help. Sa pagtayo ng mga anak mo, nangangailangan ng self-control, nangangailangan ng pagpipigil, pagtitimpi, pag-unawa, pagpapasensya, hanggang pagpapatawad. Sa pagtayo nila ngayon, Panginoon, alang-alang sa mga sugat na tinamo ni Kristong iyong anak. Alang-alang sa dugo na dumanak mula sa kanyang katawan para kami linisin. Alang-alang sa perfect sacrifice of Jesus on the cross, we ask you, Lord, heal our emotions. Kayo ang nakakaalam ng mga pinagmumulan na malalalim na ugat ng pagiging magagalitin namin. Kayo ang nakakaalam kung bakit nakarating kami sa point na masakit magsalita o nananakit ng kapwa physically. Kayong nakakaalam kung ano yung mga needs and insecurities and weaknesses and fears namin. Kaya kami nagiging overly defensive or offensive. You know us, O God. There's no secret that we can keep from you. So right now we pray, touch everyone who stands before you right now. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lalong matibay na damdamin para kami makapagtimpi, makapagtiis, at makapagpatawad. At hingin din namin, Panginoon, makaunawa pa nga. Para mawala yung galit sa amin at mapalitan pa ito ng compassion, understanding. Turuan mo kami, Panginoon, na matulad sa iyong anak ni Jesus, na habang ipinapako sa krus ay nananalangin, inihihingi ng tawad yung mga nagpapako sa Kanya. Turuan mo kami, Panginoon, na maging tulad ni Kristo, na habang siya ay sinasampal at sinasaktan, ay nanatili lang siyang walang kibo. Ituro mo sa amin yung meekness na ito. The meekness of the lambs who are quiet even though they are being brought to the slaughter. Ituro mo sa amin, Panginoon, na sa iyo umasa, that we charge our emotions to the cross, that we seek balance and peace through the Spirit of Jesus. Mga kapatid, sa inyong pagtayo, manalangin kayo ngayon ng personal sa Panginoon. Ihingi ng tawad kung meron tayong mga nagawang mali at nasaktan sa ating mga galit. At personally, humingi rin kayo ngayon sa ating Amang Diyos sa Langit ng kapangyarihan na pagtagumpayan ang pagiging magalitin. In silence, be with God in prayer. Salamat, Panginoon, dahil dinidinig niyo ang dalangin ng iyong mga anak, lalo't nanggagaling ito sa pananalig. Hawakan niyo po ang aming emosyon, ang aming puso, lalong-lalo na aming mga labi, na makapagpigil kami. At kung sakasakali na manaigang gawa ng kaaway at madaya kaming sumabog at magalit, agad naming itigil pag naisip namin at naalala kayo. Kung sakasakaling nagsimula na kami magalit, ay amin itong putulin agad-agad. Pag naalala namin itong panahon na ito, itong oras na ito, na tumatayo kami sa iyong harapan at nagpapahipo sa iyong kapangyarihan. Teach us, Lord, to remember you before we get angry. And if the enemy is able to deceive us, and we cooperate with that deception and allow anger to burst, when we remember you
that we immediately stop in our tracks, to backtrack, and to seek peace. Tinatanggap namin, Panginoon, ang tugon mo sa dalangin ito. Because you heal, you are here, and you answer prayer. Lagi lamang namin itong maalala para maging kapangyarihan ng aming puso. Habang nanatili tayong nakapikit sa presensya ng Diyos, magsiupo na kayo mga kapatid at patuloy tayong mananalangin. Ama namin, sa mga anak mo namang hindi tumayo, salamat ko ang dahilan ay dahil hindi naman talaga magagalitin o napagtagumpayan na ito. Salamat po sa bawat isa rito na hindi problema ang pagiging magalitin. Turuan mo po kami, Panginoon, na lalo pang magbigay ng magandang halimbawa sa aming kapwa, na kung kami ay ginagawa ng masama, ay suklian pa namin ng mabuti. Na kung kami ginagalit, ay kapayapaan ang idalangin namin para sa kanila. Teach us to be like your Son, Jesus. Mga kapatid, manatili sa diwa ng panalangin sa ilang saglit ng patuloy na personal na pagbubulay-bulay. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Before You Get Angry.
Saan nagmula ang pagdiriwang natin ng Todos los Santos? Ang mga Pilipino, maski nung hindi pa dumarating ang Katolisismo sa Pilipinas, ay talagang nakikipagniig sa alaala ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay, mga ninuno, mga magulang. At ito ay lalo pang naidiin bilang isang institusyonal na tradisyon nung nagkaroon ng Catholicism sa Pilipinas kasi yan ay isang official holiday ng Catholic Church. Ngayon, maraming mga non-Catholics nagmamahal din sa mga kamag-anak, hindi naman masamang alalahanin ng ating mga mahal sa buhay, dalawin ang kanilang puntod, lalo't yan ay nakakatulong na maibsan ang iyong kalungkutan o kaya ay mabigyan ng kaaliwan ng iyong pangungulila. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo
aking Diyos, aking Diyos. Nais kong mamasdan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman. Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay, mapagtiis na puso, kabaitan ang taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!